Hello! Yun na nga, resume na ulit natin yung ating tutorial. Since, kumbaga nasa kalahati na tayo ng ating CRUD operations, which is natapos na natin si create, and then yung read or retrieve, diretso na tayo dun sa pag-update. So, si update naman, ito yung ginagamit nating operations kapag kailangan nating mag-edit or mag-change ng value dun sa ating database. So, login lang muna tayo sa ating application. Let's see kung gumagana pa siya. Okay. And sa ating home, andun yung ating to-dos collection, which is makita naman natin dito. And then, pa nag-click tayo ng view dito, is niready na natin yung part kung saan pwede siyang i-update or i-delete. So, for now, is focus tayo sa update. And then, ang pinaka-plan natin dito is once na kinlik ng ating user yung ating update button, is i-redirect natin siya dun sa ating page kung saan pwede nang i-update yung ating data or yung ating specific na sinelect na data. So, for this example is kinlik natin yung breakfast. So, kapag kinlik niya yung update, redirect dun sa page, parang ganito lang gagawin natin. So, ganito yung magiging itsura niya, which is andun yung name and then yung pinakang status kung gagawin ba siyang done or pending or ongoing. So, kumbaga dalawang input na yung lalagating option doon. And siguro lagyan na rin natin yung drop down doon sa part kung ano yung magiging status no to do na yun or yung specific na sinelect na to do item. So, let's proceed. For now is naka-ready na yung ating controller right here sa ating to-do controller. So, dito, ang una natin gagawin, siguro page na lang muna. Unahin natin yung part na magre-redirect tayo sa page, which is doon sa ating home. Click ng view. Dito, pag hindik natin ito. So, maggagawa tayo ng another page para doon sa ating pag-update. So, punta tayo doon sa ating home view. Right here is meron tayong button kung saan na andoon yung ating update. So, gagawin lang natin tong link button instead na button para mag-redirect tayo. So, link. And then, click natin itong update. And then, copy lang din natin yung class na ginamit natin. Then, we can have an href. Here, and then, pwede natin tanggalin ito. Save natin tayo ng itsura na. Yun pa rin siya. Pero yung href natin is gagawa na tayo ng routes para dun sa i-render nating page. So, for now is let's keep it that way. Punta tayo dun sa ating web.php right here. And then, ito, kakopy lang natin itong home create. Para instead na create, gagawin natin is, I think, edit. Like that. And, kailangan natin dito ng ID, I think so. Kasi kailangan natin yung pinakang ID na specific. Ito yung to-do ID. To-do ID. Then, okay na to. Home controller. Copy lang din ito. Sa home controller natin. Click. And right here. Copy natin ito. And then, copy natin yung function name. Pagka natin ito. Then, kita capture natin yung to-do ID. Then, to-do. Which is, I think, okay na siya for now. I-return lang din natin yung instead na view, gagawin natin siyang edit. Compact to do. Tapos gagawa tayo ng ating page na home edit. So, right here sa ating resources, and sa ating pages, right-click lang natin dyan. And then, maglagay tayo ng home edit or .jsx. And then, copy na lang din natin ng mabilis yung ating sa home view or dun sa ating create. Since ito yung gusto natin i-copy. Kumbaga, magiging parang form din siya. Pero, andun na yung pinakang static value kung ano yung sinelect natin data. So, copy natin to and then paste lang natin sa ating home edit. Right there. And then sa button, submit. Okay na yan. Submit. And then dito, sabi ko nga is mag-add lang tayo ng another input para naman doon sa ating status. Flex. And okay na yan. Lagyan natin ng gap. Siguro dash 2. Pasok natin yung input ko. And siguro, copy lang din natin siya ulit. So, meron tayo para sa name and nagdag pa tayo ng isa pang state para naman sa status. Right there.
Then here, maglagay tayo ng state para sa ating status. Oops. Okay. And here, until submit natin is nag-work pa rin naman siya. Siguro sama rin natin ito yung ating isa pang data, which is yung ating status. Oops. Okay, siguro test lang din muna natin ating function right here. Kailangan natin siyang so log hey. So testing muna natin tong page na to kung magre-render siya once we click that button o kung magre-redirect siya sa ating page. Dito is padalang din natin to. Gawin lang natin tong okay, natin siyang home edit. Okay, sige natin. Let's see, refresh lang natin. And then, pag-optimize din pala tayo. Okay, so let's click this. Anong nangyari? Ito may error. Dapat yung nakita natin is yung asan yung ating home create? Ay, home. Wala pa tayong nilagay na. Sorry. Edit ko tayo ng home. And then, kailangan natin dito yung ID. Which is home. Sorry, sa ating HP. Here is home edit with ID. Edit sa home create. There. And then, kailangan natin yung ID, which is nandun siya sa wait lang, patay lang dito. Nandun siya sa home. Extension class right here. Okay. Okay. Okay, so andito na yung naming. So ito kaya natin status gamit itong drop down. So napagana naman natin siya ng base sa ating gustong mangyari. Right here is meron tayong dalawang input, pero ito gamitin yung status. Pero siya ay gamitin drop down. So lupa tayo ng select dito. And then walang natin siya ng mag-release na change. Then ano ba kasama natin ito? Pagkatin yung value. Lagyan natin ng plus instead of input, gawin natin siyang select. Here, a placeholder. Okay. And then maglagay na tayo ng options natin. Option number 1 natin, siguro lagay na natin walang naman. And then lagay natin dito is select status. Next option natin is pending. Next is ongoing. Siguro tatlo lang. Then finally is done. Okay. Okay. And then remove the isa. Okay. Submit. Then testing natin kung gano'n itong function natin once we click submit.
Okay, all fields are required. Sample. Pending. Okay. Okay, pero try naman natin, since kumbaga kinlik natin yung pinakang specific data, like this one, kumbaga breakfast siya. Once we do that, dapat kapag ka nag-update tayo is by static or by default, nakalagay yung word na breakfast and yung ongoing dun sa ating input. Kumbaga, once nakikita natin yung update, dapat andito pa rin yung breakfast, tapos andito pa rin yung status or kung anong data na meron na pwede natin baguhin. So, para hindi confusing sa ating user. So, how are we gonna do that? Kumbaga, ibabato lang din natin yung data and then i-attach natin sa ating use page hook. So, kung naalala nyo dun sa ginawa ating controller, which is sa ating pinakang home controller, there, and then dito, nag-attach tayo ng to-do, which is kinukuha na rin natin gamit yung ating to-do controller. So, itatap lang natin itong to-do na data sa ating use page hook doon sa ating home edit. So, in this one, we can use, kaya natin siyang tawagin, data is equals to use page, there, props. So, itong data na to, or itong to-do, pwede natin itong itap, and then ilagay natin siya dito sa ating value. To.name. So, you can see andun yung value. Pero, hindi natin siya mabago kasi nilagay natin ng rekta. So, ilalagay natin itong to-do.name doon sa ating state. Instead na pwede natin i-rekta. So, dito natin siya nalagay. And then, saka natin gagamitin itong state natin. So, para anytime, pwede pa rin natin siyang baguhin based sa kung gusto na natin i-update. To-do.name. Okay. Dapat mauna to. Ayan. So, as you can see, nababago na natin siya. Then, ganun din lang din gagawin natin sa isa. So, lagyan natin ito. To.status. This is that. Okay. So, dito is nag-reset na tayo. And then, try natin siyang i-console log lang din yung value ng nilagay natin. So, right here, is pwede natin ilagay yung dalawa nating state. To.name, and then lagay natin yung comma, status. So, yan lang muna gawin natin. So, once refresh lang natin. Once we click that is, dapat maiba yung isa ko ng i-input natin. So, yeah. So, okay siya. Gumagana na yung ating pag-capture, yung ating mismong function. And then, paano naman natin itatap yung ating database? O paano tayo magsiset ng panibagong value dun sa ating database? So, right now, gagawa muna tayo ng access request natin from our client side. So, i-recycle lang din natin itong code na to. Gagawin natin is instead na post, gamit tayo ng patch. Or pwede rin put. So, dito is API post to do. Gawin natin siyang update. So, gagawa na lang tayo ng routes natin dito sa ating API.php later. Right now is yung name, pagdating natin ito. Dagdagan natin, kung baga lagyan natin yung status. And then yung kanyang status. Okay. Finally, kung bang kailangan tayo dito, meron tayong success, dito message, nire-direct na rin okay na to. Then, try na natin gumawa ng ganitong route sa ating API.php. And then, iset na rin natin yung ating database para makapag-run tayo ng update sa ating data. So, copy natin yan. Punta tayo sa ating API.php and then gagawa tayo ng routes. So, copy lang natin dyan. Paste natin ito. Copy natin ito. Copy natin ito. And then, copy lang din natin ito. Paste natin ito. So, dito is hindi na siya post. Gagawin din siyang patch. Right there. And then, save lang din natin yan. Copy natin itong function name. Punta tayo sa ating controller. And then, gagawa rin lang din tayo ng function natin para naman sa pag-update. So, how can we do that? So, copy lang din. Recycle lang natin ng ating mga code. Pag as easy as that. And then yung request. Since kumbaga yung ating update is kailangan natin ng ID. So, may kulang pa tayo sa ating API. Lalagyan natin to ng ID. Kumbaga, may tinatarget kasi tayong data dito. Kumbaga,
yung data na yun is yun yung i-update natin. May specific tayong data ang gustong baguhin. So, kailangan natin ng ID. So, save natin yan. Okay, balik tayo sa ating function na ginawa. Isama natin dito yung parameters na ID. So, dito is to do ID. And then, to do create, tanggalin na natin ito. Siguro na re-recycle ko na lang dito. So, for now, is comment muna natin siya. Una ko ginagawa dito, pag update, naharap ko muna yung pinakang specific na data. So, to do that is gagamitin ko lang din yung find na function natin. And then, after nun, saka ko siya i-update. So, like this one. So, to do is equals to, and then tatap mo lang yung mismong model mo. And then, find. Gamit yung ating to do ID. So, and then right after na makuha natin yung ID, which is this one, pwede kayong gumawa dito ng basic function lang or something kapag hindi nakita yung ating ID or something. So, sinasabi natin dito na kapag hindi existing yung to do, pwede mo na agad siyang i-return. Sabi natin return response pag natin dito, natin siyang not found. To do not found. Yeah, something ganyan. And then, kapag existing naman siya, this one, saka natin siya i-update. So, pwede natin tawagin yung ating to do na variable. And then, update. Update. Array. And then, yung mismong mga function or yung mismong mga column na kailangan natin. Right here. So, dito, ang gagamitin natin is yung mga data na galing dun sa ating request. So, like this one, tama na to. And then, babagoy lang din natin yun sa ating status. Like this one. Then, kapag naging okay siya, pwede mo siyang ipasok sa loob ng function natin ng if. Para pa nag-success siya, pwede natin sabihin sa ating user, pwede tayo mag-return ng message na na-update na yung kanyang data. Response message to do successfully updated. So, something like that. And then, kapag nagkaroon ng error, ito lang natin siya ng status 500 with a message, something went wrong. So, tanggalin na natin ito. Save lang natin lahat. Save. And then, binago natin yung ating routes. Since binago natin, kailangan natin mag-optimize. And then, dun sa request natin, naalala ko na wala tayong nilagay na ID. So, dun sa ating request sa ating Axios, sa ating home edit page, right here, this one, nilagay tayo ng ID. So, mag-plus lang tayo dito ng to do.id. So, save lang natin yan. And then, try natin kung may mababago tayong data. Fresh. Itong breakfast, gawin natin siyang done. So, pag sinapit natin to do successfully updated, and then naging done na siya. So, ang dali lang pala ng gawin. Diba? So, view, update, breakfast, gawin natin siyang lalalala. Submit. Okay. Bilis ng matapos ka agad. So, tapos na tayo sa ating update. Kita-kits ulit tayo sa ating next bit, which is yung ating delete na, pinakahuli. And then siguro, yun,